Bayang araw, masaya ako na makita kang muli. Batang Pilipino, batang matalino, batang may respeto, handang matuto. Ako si Teacher Xiao, ang patuloy na magiging gabay mo sa iyong paglalakbay. So worry no more. Halina, sasamahan kita upang pagyamanin ang iyong kaalaman. Para sa learning na laging wow. Dahil dito sa DepEd TV, learning is always fun. Ito ang Aral Pan! Sa ating nakaraang episode, tinalakay natin ang relatibong lokasyon ng Pilipinas. Batay sa mga nakapaligid dito gamit ang pangunahin at pangalawang direksyon. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang hangganan at lawak ng teritoryo ng Pilipinas. Kaya namang siguraduhin na ihanda mo na ang self-learning module, ballpen at papel. Tara na at lakbayin ang daan patungo sa karunungan. Ang mundo ay lawak. Sa lahat halos ng lupalop nito ay may bansang matatagpuan. Ang bawat bansa ay may sariling teritoryo o nasasakupan. Maituturo mo ba ang Pilipinas sa mapa o sa globo? Masasabi mo ba agad ang lawak at hangganan nito? Mahalaga bang malaman mo ang hangganan at lawak ng teritoryo ng ating bansa? Ito ay iyong matututunan sa ating paglalakbay. Subukin natin ang iyong kaalaman. Tukuyin at lagyan ng masayang muka kung ang may salungguhit ay tama. At malungkot na muka naman kung ito ay mali. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Ang Pilipinas ay may sariling teritoryo na binubuo ng 7,641 na pulo. Ang Pilipinas ay bahagi ng Timog Silangang Asya. Ang Pilipinas ay isang kapuluang napapalibutan ng anyong lupa. Matatagpuan ang Pilipinas sa Kanlurang Asya. Nasa hilaga ng Pilipinas ang Cambodia. Napaliligiran ang Pilipinas ng mga bansa at tubig. Umaabot sa 300,000 kilometro kwadrado ang lawak ng Pilipinas. Ang pambansang teritoryo ng Pilipinas ay batay sa Artikulo 1 ng Saligang Batas ng 1987. Malapit lang sa Pilipinas ang Estados Unidos. Nasa kanluran ng bansa ang Laos. Alamin na natin ang mga tamang sagot. Para sa unang bilang, para sa pangalawang bilang, para sa pangatlong bilang, para sa pang-apat na bilang, para sa pang-limang bilang, para sa pang-anim na bilang, para sa pang-pitong bilang, para sa pang-walong bilang, para sa pang-siyam na bilang, para sa pang-sampung bilang. Ngayon ay pagpapatuloy natin ang pagbabalik-aral. Subuking piliin ang tamang sagot sa kahon at isulat ito sa iyong sagutang papel.
Bibigyan kita ng 10 segundo para sagutin ang bilang 1 hanggang 5. Ito ay paraan ng pagtukoy ng isang lugar o bansa batay sa kinalalagyan ng mga katabi o kalapit nitong lugar. Ang tamang sagot ay relatibong lokasyon. Ito ay tawag sa pagtukoy ng lokasyon gamit ang mga bansang nakapaligid dito. Ang tamang sagot ay pisinal. Tawag sa pagtukoy ng lokasyon sa pamamagitan ng pag-alam ng mga anyong tubig na nakapaligid dito. Ang tamang sagot, insular. Ito ang pinakamalaking kalupaan sa buong daigdig. Ang tamang sagot, Asya. Ito ang naging taguri o katawagan sa Pilipinas dahil sa kinalalagyan nito sa Timog Silangang Asya. Ang tamang sagot ay pintuan ng Asya. Magaling! Suriin mo ang puzzle na ito. Kaya mo bang hanapin ang 3 salitang tinalakay na natin? Ano ang mga salitang nabuo mo? Lawak, teritoryo, Pilipinas. Magaling! Handa ka na bang tuklasin ang lawak ng teritoryo ng Pilipinas? Tara na! Ang teritoryo ay tumutukoy sa sukat ng lupaing sakop ng isang lugar. Kasama rito ang mga katubigan na nakapaloob at nakapaligid sa kalupaan at mga kalawakang itaas nito. Ang pangbansang teritoryo ng Pilipinas ay batay sa Artikulo 1 ng Saligang Batas, 1987. Ay binubuo ng Kapuluan ng Pilipinas. Ito ay binubuo ng mga sumusunod. Lahat ng mga pulo at mga karagatang nakapaloob dito. Mga teritoryo na nasa ganap na kapangyarihan o jurisdiksyon ng bansa. Teritoryong nasa jurisdiksyon ng Pilipinas. Kalupaan, katubigan, himpapawirin, dagat teritorial, ilalim ng dagat, kailaliman ng lupa, kalapagang insular, pook submarina. Sa mapang ito, makikitang ang Pilipinas ay bahagi ng Timog Silangang Asya. Napaliligiran tayo ng ibang mga bansa, ang Taiwan sa hilaga, China sa hilagang kanluran, Indonesia sa timog, Laos, Cambodia, Thailand at Vietnam sa kanluran, at Malaysia sa timog kanluran. Humigit kumulang sa 1,000 kilometro ang layo ng Pilipinas mula sa kalakhang kontinente ng Asya. Napaliligiran ito ng mga anyong tubig gaya ng Bashi Channel sa hilaga, karagatang Pasipiko sa silangan, dagat Celebes sa timog at dagat kanlurang Pilipinas sa kanluran. Paano mo malalaman ang lawak at laki ng isang bansa? Ano ang pagbabatayang panukat dito? Gagamitin natin ang eskala sa mapa. Ang eskala ay ang pagtataya ng laki o distansya sa mapa o modelo batay sa mga bagay na kinakatawan nito. Ginagamit ang eskala sa pagguhit ng mapa upang makita ang katumbas o aktwal na laki o distansya ng isang bagay o pook sa daigdig. May 3 paraan ng pagsukat ng eskala.
Bar na eskala, kung saan ang bawat bar ay may katumbas na sukat. Fraction na eskala, na ang ibig sabihin ay ang bawat unit o guhit na nasa mapa ay katumbas ng 1,000 sa aktwal na sukat sa daigdig. Ratio na eskala, nangangahulugan ito na 10 kilometro ang katumbas na sukat ng 1 sentimetrong guhit na nasa mapa. Ang Pilipinas ay halos kasing laki ng Gran Britanya, Espanya, at Italia. Kung ihahambing naman sa Belgium, Denmark at Holland ay 10 beses ang laki ng ating bansa. Ngunit higit na malaki ang mga bansang China at Australia sa Pilipinas. Kung ihahambing naman ang ating kapuluan sa bansang Indonesia, mas maliit ang kapuluan natin. Ang Pilipinas ay binubuo ng mahigit sa 7,641 mga pulo. Ang lawak nito ay umaabot sa 300,000 kilometro kwadrado. May 1,851 kilometro ang haba mula sa hilaga patimog. At umaabot naman sa 1,107 kilometro ang lawak nito mula sa kanluran pasilangan. Kung pagbabatayan ng mapa, masasabi ang Pilipinas ay bahagi ng kontinente ng Asya at nabibilang sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. Isang kapuluang napapalibutan ng mga anyong tubig, malapit sa karagatang Pasipiko, malapit sa malaking kalupaan ng bansang China, at malayo sa mga bansang nasa kontinente ng Timog at Hilagang Amerika at Europe. Ating pagyamanin ang iyong kaalaman. Pag-aralan ang mapa upang masagutan ang unang gawain. Lagyan ng check ang kahon kung tama ang pahayag ukol sa Pilipinas at X naman kung mali. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Ang Pilipinas ay bahagi ng kontinente ng Asya at nabibilang sa mga bansa sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. Check o X? Ang tamang sagot, check! Ang Pilipinas ay malapit sa karagatang Indian. Check o X? Ang tamang sagot, X. Dahil ang Pilipinas ay malapit sa karagatang Pasipiko. Ang Pilipinas ay malapit sa malaking kalupaan ng China. Check o X? Ang tamang sagot, check! Ang Pilipinas ay malayo sa mga bansang nasa kontinente ng Amerika at Europe. Check o X? Ang tamang sagot, check! Ang Pilipinas ay napapaligiran ng mga anyong lupa. Check o X? Ang tamang sagot, X. Dahil ang Pilipinas ay isang kapuluang mas napalilibutan ng mga anyong tubig. It's time for Hulang Mazy! Ayusin ang jumbled letters o numbers upang mabuo ang tamang sagot na tinutukoy ng bawat pila. Isulat sa papel ang iyong kasagutan. Tumutukoy sa lawak ng lupaing nasasakupan ng isang lugar. Kabuo ang bilang ng mga maliliit at malalaking pulo na bumubuo sa Pilipinas. Ito ang pinakadulong lalawigan mula sa hilagan ng Pilipinas.
kontinenteng nakakasakop sa Pilipinas. Karagatan sa bahaging silangan ng Pilipinas. Ito ang artikulo sa Saligang Batas ng 1987 na nagsasaad ng teritoryong sakop ng Pilipinas. Pinakamalapit na bansa sa hilaga ng Pilipinas. Pinakamalayong bansa mula sa kanluran ng Pilipinas. Ginagamit ito sa pagguhit ng mapa upang mapakita ang katumbas o aktwal na laki o distansya ng isang bagay o pook sa daigdig. Sa bahaging ito ng Asya, matatagpuan ang Pilipinas. Alamin na natin ang mga tamang sagot. Para sa unang bilang, teritoryo. Para sa pangalawang bilang, 7,641. Para sa pangatlong bilang, Batanes. Para sa pang-apat na bilang, Asya. Para sa panglimang bilang, Pasipiko. Para sa pang-anim na bilang, Artikulo 1. Para sa pang-pitong bilang, Taiwan. Para sa pang-walong bilang, Myanmar. Para sa pang-siyam na bilang, Iskala. Para sa pang-sampung bilang, Timog Silangan. Para sa iyo, ano ang kahalagahan ng teritoryo ng isang bansa? Mahalaga ang teritoryo ng isang bansa sa mga mamamayan na naninirahan dito dahil ang lahat ng pangangailangan ng mga tao ay nasa teritoryong sakop makukuha. Bilang isang Pilipino, paano mo ito bibigyan ng halaga? Bilang isang Pilipino, pahalagahan natin ang ating teritoryo, kagaya ng pagpapahalaga at pangangalaga natin sa ating sariling tahanan. Oras na para sa Aral Pan Gawaing Pantahanan. Magbasa tungkol sa Artikulo 1 sa Saligang Batas ng 1987 at iba pang batas tungkol at batay sa kasaysayan at mga kasunduan ng bansa. Dahil sa susunod na aralin, lubusin natin itong lalakbayin at uunawain. Hanggang dito na lang muna tayo. At dito man tayo titigil, hindi pa rin magpapapigil. Muli, ako si Teacher Xiao. Hanggang sa susunod na paglalakbay, ikay patuloy na husay. Dahil mag-aral is fun sa Aral Pan. Paalam!